Natapos na ang ceasefire agreement sa pagitan ng Amerika at Iran. Ano na ang kasunod nito? Mas matinding gera na ba o ground invasion? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Muling tumitindi ang tensyon sa pagitan ng United States at Iran matapos sabihin sa source video na nag-expire na ang Memorandum of Understanding o MOU na nagsilbing pansamantalang ceasefire arrangement sa pagitan ng dalawang panig. Ayon sa report, hindi na interesado si President Donald Trump na palawigin ang arrangement kung hindi makakakuha ang United States ng kasunduang katanggap-tanggap para sa Washington. Kasabay nito, nagpapatuloy umano ang American military operation laban sa Iran. Mahalagang maintindihan na ang expiration ng MOU ay hindi automatic na nangangahulugan na magsisimula agad ang full-scale war. Ang ibig sabihin nito ay nawala ang pansamantalang framework na maaaring naglilimita sa galaw ng dalawang panig. Sa kasalukuyang sitwasyon na inilalarawan ng source, mas pinipili ng United States na ipagpatuloy ang military at economic pressure kaysa agad magsagawa ng malawakang ground invasion. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng strategy na ito ang naval blockade. Ayon sa source, pinipigilan o nililimitahan ng American forces ang normal na operasyon ng Iranian shipping at ports habang kontrolado ng US Navy at US Air Force ang malaking bahagi ng critical waters sa Gulf of Oman at paligid ng Strait of Hormuz. Malaking problema ito para sa Iran dahil hindi lamang military vessels ang umaasa sa mga rutang ito. Oil tankers, commercial ships, cargo vessels at iba pang maritime traffic ang dumadaan sa mga Iranian ports at sa Strait of Hormuz. Kapag nahirapan ng Iran na ilabas ang oil exports nito, nababawasan ang pumapasok na kita sa bansa. Kapag nahirapan naman ang commercial vessels na pumasok, mas nagiging komplikado ang supply ng imported goods at industrial materials. At kapag sabay na naapektuhan ang exports at imports, mabilis na mararamdaman ang pressure sa domestic economy. Ito ang pangunahing advantage ng blockade. Hindi kailangan ng Washington na sakupin ang Iranian territory para magkaroon ng epekto sa ekonomiya nito. Sa halip, maaari nilang kontrolin ang movement ng ships at pigilan ng Iran na gamitin ng normal ang strategic maritime routes. Para naman sa Iran, mahirap itong sagutin. Kung hindi sila kikilos, patuloy ang pressure. Kung direktang aatake sila sa American ships o military facilities, maaari silang makaranas ng mas malaking military retaliation. Kaya habang hindi pa full-scale war ang sitwasyon, parehong panig ay nasa dangerous position. Ang United States ay patuloy na nagpapataas ng pressure. Ang Iran naman ay naghahanap ng paraan kung paano makakawala rito nang hindi tuluyang nagtitrigger ng mas malaking American attack. Kasabay ng pagpapatuloy ng American pressure, isang kapansin-pansing development ang ipinakita sa source. May mga miyembro umano ng IRGC at BASI na naghuhukay ng trenches sa ilang bahagi ng Iran. Ayon sa report, may video na nagpapakita ng mga armadong personnel na nagtatrabaho sa mountain at desert areas, kabilang ang ilang lugar na malapit sa border. Ang obvious na tanong, bakit sila naghuhukay ng trenches? Ang trench ay ginagamit para magkaroon ng protection ang ground troops laban sa direct fire, artillery, shrapnel at iba pang attacks. Maaari rin itong gamitin bilang temporary defensive position habang minomonitor ang movement ng kalaban. Sa context ng Iran, ipinapakita nito na may ilang units na naghahanda sa posibilidad na magkaroon ng fighting sa lupa. Pero mahalagang linawin na walang confirmation sa source na may final plan na ang United States na magsagawa ng ground invasion. Ang paghuhukay ng trenches ay preparation lamang para sa posibilidad na lumala ang conflict. May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang ganitong paghahanda. Ayon sa source, may concern tungkol sa command and communication ng IRGC. Sa isang malaking military conflict, maaaring unahin ng kalaban ang communication infrastructure. Kapag tinamaan ang command centers, radio systems, communication towers o ibang military networks, maaaring mawala ng connection ang regional units sa central leadership. Kung mangyari iyon, hindi na maaaring hintayin ng local commanders ang orders mula sa Tehran. Kailangan nilang gumawa ng sarili nilang desisyon. Halimbawa, maaaring kailangan nilang magdesisyon kung ipagtatanggol ba nila ang isang area, uurong ba sila, magre-redeploy ba ng troops o magsasagawa ng counter-attack.
Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang decentralized preparation. Kung alam ng bawat regional commander ang kanyang responsibility bago pa maputol ang communication, maaari pa ring magpatuloy ang resistance kahit mahina na ang coordination mula sa central government. Pero meron ding malaking weakness ang ganitong setup. Kapag bawat unit ay gumagawa ng sariling desisyon, mahirap panatilihin ang isang coordinated national defense. Posibleng magkaroon ng overlapping orders. Posibleng may units na umatras habang may ibang units na umaatake. Posible ring magkaroon ng confusion tungkol sa tunay na situation sa battlefield. Kaya ang paghahanda ng trenches ay hindi lamang simpleng paghukay ng lupa. Bahagi ito ng mas malaking tanong kung paano ipagtatanggol ng Iran ang bansa kung magkaroon ng mas malawak na direct military confrontation. Habang naghahanda ang IRGC sa possibility ng mas malawak na conflict, isang malaking sunog naman ang naiulat sa northern Iran. Ayon sa source, nangyari ito sa Gorgan, sa Golestan Province, hilagang silangan ng Tehran. May mga shops at commercial establishments sa area at sinabi rin ng host na may ilang lugar umano roon na konektado sa IRGC. Malaki ang naging sunog at mabilis itong kumalat sa social media. Pero hanggang sa oras ng report, hindi pa malinaw kung ano talaga ang sanhi. Mismong source ang nagsabing maraming speculation at fake news na lumabas pagkatapos ng insidente. May mga maaring mag-isip na sabotage ito. May maaring maghinala na military attack. May maari ring magsabing industrial accident o gas leak. Pero wala sa mga iyan ang dapat ituring agad na confirmed kung walang ebidensya. Kaya ang tamang sabihin ay nagkaroon ng malaking sunog. Pero hindi pa malinaw kung sino o ano ang responsable. Mahalaga ang distinction na ito dahil kapag nasa gitna ng conflict ang isang bansa, madaling ma-misinterpret ang normal na industrial accident bilang attack. Ganito rin ang problema sa social media. Kapag may video ng explosion o malaking apoy, mabilis itong lalagyan ng claim na may airstrike o sabotage kahit wala pang official investigation. Sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga ang confirmation kaysa speculation. Pero kahit hindi pa alam ang dahilan ng sunog, may impact pa rin ito sa perception ng security situation sa loob ng Iran. Kapag sunod-sunod ang reports tungkol sa fires, explosions at disruptions, tumataas ang concern sa population. Nagkakaroon ng tanong kung secure pa ba ang infrastructure. Nagkakaroon din ng pressure sa government na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Kung may IRGC-linked establishments na talagang naapektuhan, natural na mas magiging sensitive ang issue dahil military organization ang involved. Pero sa ngayon, hindi sapat ang source para sabihing direct military operation ang sanhi ng sunog. Habang patuloy ang blockade, sinabi sa source na nagbabago rin umano ang posture ng IRGC. Mula sa pagiging defensive, pinag-aaralan o ipinapakita umano nila ang mas offensive na approach. Ayon sa report, alam ng Iranian leadership na hindi nagmamadaling magsagawa ng ground invasion ng United States dahil gumagana na para sa Washington ang naval pressure. Ito ang malaking strategic problem ng Iran. Habang naghihintay sila, patuloy silang naapektuhan. Hindi nila maaaring basta hintayin na mawala ang blockade dahil walang guarantee na kusa itong tatapusin ng United States. Kaya kailangan nilang humanap ng paraan upang gawing mas mahal at mas mahirap para sa Washington ang pagpapatuloy ng operation. Isa sa mga binanggit sa source ay ang possibility ng pag-atake sa regional targets. Kasama sa discussion ang Kuwait, Bahrain, Iraq, American military bases at international shipping. May logic sa ganitong strategy mula sa perspective ng Iran. Kung Iran lamang ang direktang naapektuhan ng blockade, mas madaling ipagpatuloy ito ng United States. Pero kung maapektuhan din ang maraming neighboring countries, oil producers at international shipping companies, maaaring magkaroon ng diplomatic pressure sa Washington. Halimbawa, kung magkaroon ng missile attack sa isang Gulf country, maaaring tumaas ang insurance cost ng shipping. Kung magkaroon naman ng disruption sa oil facilities, maaaring maapektuhan ang global energy market. Kung tamaan ang American military base, maaaring magkaroon ng casualties at domestic political pressure sa United States. Pero napakalaki rin ang risk. Kapag umatake ang Iran sa Kuwait o Bahrain, hindi lamang United States ang problema nila. Maaari ring direktang kumilos ang government at armed forces ng bansang inatake. Kung international commercial shipping ang atakihin, maaaring maraming bansa ang magkaroon ng dahilan para suportahan ang military response laban sa Iran.
At kung American troops ang mapatay, maaaring bigyan nito ang Washington ng justification para palawakin ang attack. Kaya ang offensive strategy ng Iran ay may malaking problema. Kailangan nilang makagawa ng enough damage para ma-pressure ang kanilang kalaban, pero hindi sobra na magdudulot ng overwhelming retaliation. Napakahirap balansehin iyon. Ayon sa report, nagbigay umano ang IRGC ng deadline sa United States. Sinabi umano nilang may ilang linggo ang Washington upang tapusin ang blockade, pero walang specific date na ibinigay. Mahalagang punto ito dahil ang deadline ay isang paraan ng pressure. Kapag sinabi mong may deadline ang kabilang panig, kailangan mayroon kang credible consequence kapag hindi nila sinunod. At dito pumapasok ang malaking tanong, ano talaga ang kayang gawin ng Iran pagkatapos ng deadline? Sa source, may Iranian figures na nagsalita tungkol sa possibility ng pag-atake o pagkuha ng American military base. May argument na kung makakakuha sila kahit isang US base, maaari itong maging malaking leverage. Pero sa actual military situation, napakahirap gawin ito. Una, kailangan munang malampasan ang defenses ng base. Ang mga US military facilities ay karaniwang may surveillance, air defense, perimeter security at armed personnel. Pangalawa, hindi sapat na mapasok ang base. Kung gusto mo itong kontrolin, kailangan mong panatilihin ang occupation. Kailangan mo ng maraming troops. Kailangan mo ng ammunition. Kailangan mo ng food, fuel, medical support at reinforcement. Pangatlo, kailangan mong asahan ang counter-attack. Kapag nakuha ng Iran ang isang base, malamang nagagamit ang United States ng aircraft, missiles, drones at ground forces para mabawi iyon. At kung ang base ay nasa Kuwait, Bahrain o ibang allied country, kailangan ding harapin ng Iran ang local armed forces. Kaya ang isang operation na mukhang malaking propaganda victory sa simula ay maaaring maging military disaster kung hindi kayang hawakan ng area. May isa pang possible objective, hostages. Binanggit sa source ang possibility na subukang makakuha ng American personnel upang gamitin bilang bargaining leverage. Kung mangyari iyon, malaking political issue ito para sa Washington. Pero napakataas din ng risk. Ang pagkuha ng American military personnel ay maaaring mag-trigger ng direct rescue operations at retaliation. Kaya habang ginagamit ng Iran ang threats para mag-pressure, hindi automatic na kaya nilang isagawa ang lahat ng kanilang binabanggit. Isa sa pinakamahalagang maritime incident sa source ay ang pagsamsam umano ng IRGC Navy sa isang Emirati oil tanker. Ayon sa report, dumadaan ang tanker sa Strait of Hormuz at sinasabing wala itong approval mula Tehran. Mahalaga ang incident dahil matagal ng sentro ng conflict ang Strait of Hormuz. Ito ang makipot na waterway na nagdudugtong sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Maraming oil tankers mula sa Gulf states ang dumadaan dito bago makarating sa international markets. Kaya kahit maliit na incident sa strait ay maaaring magkaroon ng malaking economic impact. Ang malaking tanong ay kung paano nagawa ng IRGC ang seizure kung may malakas na American naval presence sa paligid. Ayon sa source, marami ng Iranian fast boats ang na-target sa mga naunang operations. Ginagamit ng IRGC ang mabilis at maliliit na boats para lapitan ng commercial ships. Mas mahirap silang makita kaysa malaking warship. Maaari silang lumapit mula sa Iranian coastline o islands at gumamit ng speed para haras o intercept ang vessel. Pero habang dumami ang American strikes laban sa mga fast boats, nabawasan umano ang capability na ito. Kaya kung totoo ang tanker seizure, maaaring ibig sabihin na mayroon pa ring natitirang operational units ang IRGC. Ipinapakita rin nito na kahit may superior military presence ang United States, mahirap kontrolin ang bawat bahagi ng Strait of Hormuz sa lahat ng oras. Hindi naman maaring may American warship sa tabi ng bawat tanker. Malawak ang area at sabay-sabay ang maritime traffic. May threat din mula sa missiles. May threat mula sa drones. May possibility ng sea mines. At mayroon ding small boats. Ito ang dahilan kung bakit kahit dominant ang US Navy, hindi nangangahulugang zero risk ang shipping. Para naman sa UAE, sensitibo ang incident dahil kanilang tanker ang sangkot. Kung paulit-ulit ang ganitong seizure, maaari itong magresulta sa mas malaking involvement ng Gulf states sa security operations. Sa isang bahagi ng transcript, sinabi ni President Trump na epektibo umano ang blockade sa Strait of Hormuz. Ayon sa pahayag na ipinakita sa source,
Malaki umano ang kontrol ng United States sa area at milyon-milyong barrels ng oil kada linggo ang naapektuhan. Kung totoo na epektibo ang blockade, malinaw kung bakit hindi nagmamadali ang Washington na magsagawa ng ground invasion. Ang Iran ay hindi maliit na bansa. Napakalawak ng teritoryo nito. May mountains, may deserts, may malalaking cities, may malaking population, at may malawak na military at paramilitary network. Kung papasok ang United States sa isang ground war, kailangan nila ng malaking force. Hindi lamang troops ang kailangan. Kailangan ng transport aircraft, cargo ships, fuel, food, ammunition, medical facilities, armored vehicles, helicopters, air support, intelligence, at secure supply routes. Kapag humaba ang war, patuloy ding lalaki ang gastos. At kahit ma-defeat ang regular forces ng Iran sa isang area, hindi ibig sabihin na tapos na ang problema. Maaaring magkaroon ng insurgency, maaaring mag-operate ang local armed groups, maaaring magkaroon ng attacks sa supply lines, maaaring maging mahirap hawakan ang territory. Kaya, kung nakakamit ng blockade ang objective na pahinain ng Iran, mas mababa ang risk para sa Washington kumpara sa occupation. Ang blockade ay maaari ring ipares sa air operations. Kung may specific military target, maaaring gamitin ang missiles o aircraft nang hindi kailangang mag-deploy ng malaking ground force. Pero may weakness din ang blockade strategy. Kailangan itong mapanatili ng matagal. Kailangan bantayan ang malaking maritime area. Kailangan protektahan ang American ships laban sa Iranian missiles at drones. At habang tumatagal ang pressure, maaaring mas maging aggressive ang Iran. Kaya kahit hindi ground war, hindi ibig sabihin na safe ang strategy. Patuloy pa ring may possibility ng major confrontation anumang oras. Sa kabuuan, malinaw sa source na hindi pa tapos ang confrontation ng United States at Iran. Expired na umano ang ceasefire arrangement. Nagpapatuloy ang American military operation. Patuloy ang naval blockade. At naghahanda ang IRGC sa possibility ng mas matinding fighting. Pero mahalagang huwag agad sabihing confirmed na ang ground invasion. Walang ganitong confirmation sa source. Ang trench preparations ay indikasyon lamang na naghahanda ang Iran sa possibility ng ground conflict. Sa ngayon, mas malakas ang focus sa maritime pressure. Ginagamit ng United States ang kanilang naval at air advantage upang limitahan ang movement ng Iran. Para sa Washington, ang tanong ay kung hanggang kailan nila kailangang panatilihin ang blockade bago magkaroon ng political o military breakthrough. Para naman sa Iran, ang tanong ay kung hanggang kailan nila kayang tiisin ng pressure bago sila mapilitang gumawa ng mas aggressive na hakbang. Kung piliin ng Iran na maghintay, patuloy na tatama ang epekto sa shipping at economy. Kung piliin nilang umatake sa American military facilities, maaari nilang palawakin ang war. Kung Gulf countries naman ang targetin, maaari nilang dagdagan ang bilang ng kanilang kalaban. Kung international shipping ang targetin, maaari nilang masira ang support na maaaring makuha nila mula sa ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap ng posisyon ng Iran. Kailangan nilang gumawa ng response sa blockade, pero halos lahat ng aggressive options ay may malaking kapalit. Sa kabilang panig, kailangan ding maging maingat ang United States. Kung sobra ang pressure at mawala ng ibang option ang Iranian leadership, maaaring gumawa sila ng attack na hindi inaasahan. Pwedeng missile attack, pwedeng drone attack, pwedeng seizure ng commercial vessel, pwedeng attack sa isang regional military base, at kahit isang incident lamang ang magkaroon ng malaking casualties, maaaring mabilis na lumawak ang conflict. Kaya ang pinaka-importanting bantayan ngayon ay ang actual actions, hindi lamang threats. May mga threats mula sa Iranian side, may military warnings mula sa American side. Pero ang tunay na turning point ay kapag may isang side na gumawa ng operation na magdudulot ng malaking casualties or direct attack sa territory ng isang allied country. Kapag nangyari iyon, mas mahirap nang ibalik ang sitwasyon sa limited confrontation. Maaaring pumasok ang mas maraming bansa. Maaaring magkaroon ng mas malawak na airstrikes. Maaaring lumawak ang naval operations. At sa pinakamalalang senaryo, doon maaaring pumasok ang possibility ng ground operations. Sa ngayon, hindi pa yung confirmed. Pero ang paghuhukay ng trenches, pagpapatuloy ng blockade, threats sa regional bases at incidents sa Strait of Hormuz ay nagpapakita na parehong panig ay naghahanda para sa possibility na mas lumala pa ang confrontation. Ang susunod na malaking military move ng United States o Iran ang maaaring magdesisyon kung mananatili itong controlled military pressure o tuluyang magiging mas malawak na regional war.